Isang manyakol ang biglang napadpad sa isang misteryosong isla na puro babae ang nakatira. Sa una, parang napakaswerte na sana niya dahil napapaligiran siya ng magagandang babae. Subalit mabilis niyang napagtanto na hindi pala ito paraiso, dahil ang mga babaeng nakatira dito ay hindi ordinaryo, mababangis sila, at ang mga lalaki ay itinuturing lamang na mga alipin. At dahil sa kanyang dating buhay bilang isang manlolokong manyakol, ngayon ay kailangan niyang harapin ang pinakamalaking problema ng kanyang buhay. Paano siya makakatakas sa isla na may mga masasarap na chicks, at makakaligtas kaya siya sa mga babaeng gustong magpalahi sa kanya? Kung gusto mong malaman, panoorin mo hanggang dulo ang ating video. Nagsimula ang pelikula sa isang babaerong binata na nagngangalang Songjin. Ang trabaho niya ay makipaglandian at makipag-date sa kung sino-sinong babae, na parabang nangongolekta lang ng mga sticker sa KFC. Isang araw, masayang nakikipagkwentuhan sa bahay ang binata kasama ang isa sa mga babaeng nililigawan niya, subalit hindi alam ng babae na si Songjin ay isa lamang manloloko. Sa panlabas mukha siyang astig, mayaman, at parang maraming pera. Pero ang totoo, kapos siya sa pera at sakim sa pera, at ginagamit lamang niya ang mga babaeng dinidate niya para kumita. Hindi naman ito napapansin ng mga babae. Akala nila ay totoong mayaman at matagumpay sa buhay si Songjin, subalit isa siyang tipikal na manyakol na magaling magpanggap. Matapos niyang masibak ang magandang chicks, umalis siya para puntahan ang isa pang babaeng nakausap niya sa telepono at inimbitahan siya sa bahay nito. Pagdating sa harap ng bahay, kumatok siya pero kakaiba dahil walang nagbukas ng pinto, at dahil sa sobrang kampante niya, pumasok na lang siya sa loob ng bahay. Tahimik ang buong paligid, na parabang walang nakatira doon. Subalit bigla na lamang lumitaw ang isang babae habang may dalang kandila. Natuwa naman ang manyakol, dahil inisip niya na may inihandang romantic candlelight dinner ito para sa kanya. Subalit paglapit ng babae sa kanya, bigla niya itong pinalo dahilan upang mawalan siya ng malay. Nang magkamalay ang binata, laking gulat nito nang matagpuan niya ang sarili sa gitna ng disyerto kasama ang isang kamelyo. Lumalabas na lahat ng babaeng niloko niya ay nagkaisa para itapon siya doon. Sinabi nilang iyon ang parusa niya sa pagiging manyakol nito at sa pagiging sakim sa pera. Labis ang galit ng binata, subalit wala na siyang magagawa, kaya napilitan siyang maglakad ng mag-isa sa disyerto habang unti-unting pinapahirapan siya ng matinding init. Habang tumatagal ang paglalakad niya sa lugar, nauubos ang kanyang lakas at bumagsak na siya, subalit bigla siyang nakakita ng isang oasis sa kanyang harapan. Dahil doon ay tuwang-tuwa siya at mabilis na tumakbo, subalit panlilinlang lang pala iyon ng kanyang isip dahil sa sobrang pagkauhaw niya. Nang halos mawala na siya sa sarili, may nakita siyang grupo ng mga kakaibang babae. Mukha silang napaka-primitibo, na parabang isang tribo na matagal nang namumuhay ng hiwalay sa modernong mundo. Nilapitan niya ang mga ito at nagawa pa niyang magyabang, hanggang sa pinilit pa niyang alisin ang pantakip sa mukha ng isa sa mga babaeng iyon. Agad itong ikinagalit ng mga kasama ng babae, at bago pa man siya makapagpaliwanag, biglang pinalo siya sa ulo ng isa pang miyembro ng tribo kaya bumagsak ang kawawang manyakol. Nang magkamalay siya, dinadala na pala siya sa kanilang nayon, isang kakaibang nayon na puro mga chicks lang ang mga nakatira. Ang masama pa rito, ang lahat ng lalaki doon ay ginagamit lamang bilang mga alipin para sa pagtatanim sa nayon. May isang maliit na batang babae na naglalakad habang may dalang tubig at hinihila ang kanyang alipin. Dahil uhaw na uhaw si Songjin, agad siyang nagmakahawa sa bata para humingi ng kaunting tubig, subalit sa halip na tulungan siya, ang batang babae ay itinapon ang tubig sa lupa at pinagtawanan lamang siya. Matapos noon, itinapon sa isang kulungan si Songjin kasama ang iba pang mga alipin, at unti-unti na niyang tinatanggap ang malungkot niyang kapalaran. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, biglang may lumitaw na isang misteryosong lalaki, na nagbigay kay Songjin ng maiinom para matulungan siya. Ang misteryosong lalaki ay nagpakilala bilang si Professor Jang, isang archaeologist na natrap din sa tinatawag na Absurd Island. Hindi tulad kay Songjin, nakaligtas siya doon dahil itinuturing siyang kapaki-pakinabang ng mga naninirahan sa lugar. Sinabi ng propesor na ang nayon ay tahanan ng isang tribo ng mga babaeng na tinatawag na kal-iba. Ang mga babaeng ito ay hindi interesado sa mga bagay tulad ng pamimili. Ang gusto nila ay subukan ng mga kalalakihan at gawin ang isang ritual ng tribo. Nang gabing iyon, magkakaroon ng isang ritual ng seremonya. Dinala ang mga lalaki sa lugar ng pagdadausan ng ritual, at ang mga babae ay nasa sabik at hindi na makapaghintay sa susunod na yugto ng ritual. Lalong uminit ang tensyon nang biglang dumating ang reyna ng kal-iba na si Talia. Kasama niya ang isa pang babae na nagngangalang Lin,
at agad niyang sinimulan ang seremonya sa pamamagitan ng pagsasayaw. Matapos ang ilang ritual, dumating ang pinakakakaibang bahagi ng seremonya, ang pagpili sa mga lalaki. Isa-isang sinusuri ang mga lalaking bihag at tinitingnan kung karapat-dapat ba silang mapili. Ang mga hindi pasado ay agad na inaalis sa pagpipilian kasama ng kanilang mga tarugo. Sa kabutihang palad para kay Songjin, pumasa siya sa kanilang pamantayan dahil sa kanyang napakalaking sandata. Matapos noon, dinala si Songjin sa bahay ng reyna, subalit hindi ibig sabihin noon ay ligtas na siya. Sa halip, dinala siya doon dahil siya ang napili sa isang sagradong tungkulin ng tribo. Pakiramdam ng binata tuluyan nang nasira ang buhay niya, kaya nagpa siyang tumakas sa islang iyon, pero nang subukan niyang makatakas, agad siyang hinarang ng mga gwardya dahil wala silang balak na hayaan siyang umalis. Dahil sa matinding pananakot at sa sunod-sunod na hamon mula sa tribo, lalo siyang nawalan ng pag-asa. Sa kabutihang palad, laging nandyan si Jiang upang tulungan siya. Ipinakilala niya ang binata kay Lin, isang babaeng tila may alam tungkol sa tunay na kapalaran ni Songjin, at doon niya ibinunyag ang isang malaking sikreto. Ayon kay Lin, si Songjin ay napili bilang espesyal na alipin, at ang kanyang banal na tungkulin ay mabuntis ang reyna. Kailangang manatili ni Songjin sa isla at sumailalim sa isang 3 buwang programa para mabuntis ang reyna, dahil ayon sa propesor, kapag nabigo si Songjin sa kanyang tungkulin, maaari siyang bumalik bilang isang alipin. At ang mas malala pa, maaari siyang katayin ng tribo. Subalit binigyan siya ng propesor ng pag-asa. Sinabi nitong habang hinihintay ang tamang pagkakataon, pinayuhan niya muna itong subukan mamuhay sa isla at mag-obserba sa paligid. Sa kakaibang palengke sa nayon, ipinakita ang isang tindera na nagbebenta ng isang alipin, at ginagawa nilang mga ordinaryong kalakal ang mga kawawang lalaki. Isang payat na alipin ang hinihahalok sa mga babae. Subalit sinabi ng mga babae na hindi daw magandang bilhin ang isang alipin na sobrang payat, dahil hindi ito magiging mahusay sa trabaho. Sa huli, isang babae lang ang gustong bumili sa kanya, at ang bayad ay 2 repolyo lang. Pagkatapos may isa pang alipin na inilabas, mas malaki at mas malusog ito kaysa sa nauna. Agad nagkagulo ang mga babae sa pagbid, may mga nag-aalok ng mga gulay, mga hayop, at mga iba pang kalakal. Subalit 2 babae ang parehong may tigda 2 tupa, at nagsimula silang mag-away kung sino ang mas magandang alok. Dahil sa kanilang pagtatalo, sinubukan ni Songjin na mamagitan at nagmungkahi ng isang simpleng laro ng papel gunting bato. Noong una, pumayag naman ang lahat at masayang naglaro, subalit nang may matalo, bigla silang nagalit, para sa kanila masyadong madali at hindi patas ang laro. Subalit ang ginawa ni Songjin ay may isang babaeng talagang ikinagalit, ang pangalan niya ay Emma. Isa siya sa mga tagapamahala sa pamilihan at itinuturing na isa sa pinakamalalakas na mandirigman ng tribo. Nang makita niyang tinuturuan ni Songjin ang mga babae kung paano maglaro ng bato-papel gunting, agad siyang nagalit, dahil para kay Emma, nang ahas ang binata na baguhin ang mga patakarang matagal nang naging tradisyon ng kanilang tribo. Binalaan niya si Songjin at nagbanta pa siyang papatayin ito. Ayon sa kanya, hindi dapat tinutukoy ang panalo sa pamamagitan ng mga larong pambata. Para sa tribo nila, may sarili silang paraan para malaman kung sino ang pinakamalakas. Pagkatapos ng kaguluhan sa palengke, tinanong niya si Jiang kung paano siya makakaligtas sa ganitong lugar. Sinabi ni Jiang na 5 taon na ang nakalipas nang mapunta siya sa isla upang maghanap ng mga sinaunang kagamitan at relic ng tribo. Subalit pagdating niya doon, agad siyang sinalakay ng mga babaeng taga-tribo at lahat ng kasama niya ay nahuli. At siya lamang ang nakatakas. Nakaligtas siya dahil nagawa niyang kumbinsihin ang reyna, na maaari siyang maging kapaki-pakinabang at makipagtulungan sa kanila. Dahil dito, hiniling ni Songjin sa propesor na tulungan siyang tumakas, subalit tumanggi ito dahil maraming beses niya nang sinubukan tumakas pero lagi lang itong bigo. Napakahigpit ng mga patakaran sa nayon, pinagkakatiwalaan ang mga babae habang ang mga lalaki ay itinuturing na walang halaga. Kung gusto talaga niyang makatakas, kailangan muna niyang makuha ang tiwala ng mga babae. Dahil sa pagiging manyakol ni Songjin, lalo siyang naging kumpiyansa, at sigurado siyang dahil sanay siyang manloko at magpaibig ng mga babae, kaya rin niyang makuha ang tiwala ng mga ito. Sa huli, nagkasundo silang magtulungan. Nagbukas sila ng isang kakaibang negosyo, isang biglaang beauty salon. Nag-alok sila ng iba't ibang serbisyo, mula sa paggupit ng buhok, foot treatment, hanggang sa pagpapaganda ng ilong. Matapos mapaganda ang kamukha ni Diwata, dumagsa ang mga babae sa tribo para magpaganda.
Subalit kahit naging matagumpay ang negosyo nila, nagduda naman ang Reyna dahil sa totoong intensyon ni Songjin. Pagbalik ni Talia sa kanyang bahay, sinalubong siya ni Songjin ng isang marangyang hapunan, may mga kandila, romantikong musika, at lahat ng kailangan para maging isang perpektong romantic dinner. Doon ipinahayag ni Songjin ang kanyang nararamdaman habang ipinakita sa Reyna ang isang singsing, subalit sa halip na matuwa, tinanong siya ni Talia kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Dahil sa mga sagot ni Songjin, agad na pagtanto ni Talia na hindi ito seryoso at ang sarili lamang niya ang tunay niyang minamahal, kaya agad tinanggihan ng Reyna ang singsing, at sinabi niyang hindi niya mahal ang binata, at maaari niyang ipapatay ito anumang oras na gustuhin niya. Subalit kahit ganon hindi pa rin sumuko si Songjin, at nangako siyang gagawin ang lahat hanggang sa tunay na mapaibig niya ang masarap na Reyna. Bigla silang may narinig na sigaw. Isang maliit na batang babae ang nahulog sa isang balon at nawalan ng malay. Nalito ang Reyna dahil hindi niya alam kung paano tutulungan ang bata. Subalit mabilis na kumilos si Songjin, at tinulungan niya ang bata na mailabas ang tubig na nalunok nito. Makalipas lamang ang ilang sandali, nagkamalay ang bata, at agad na namangha ang mga babaeng nakasaksi sa ginawa ni Songjin. Para sa kanila, naging bayani ito at dinala siya pabalik sa palasyo. Kinabukasan biglang nagbago ang lahat. Ang mga babaeng dati ay nang-aapi sa kanya ay naging mababait, may bumabati sa kanya ng magandang umaga, habang ang iba naman ay nagbigay ng mga regalo sa kanya, at mukhang unti-unti nang tumataas ang tingin ng mga taga-tribo kay Songjin. Samantala, sa loob ng palasyo, seryosong nagpupulong ang Reyna kasama ang kanyang mga tauhan, pinag-uusapan nila ang lumalaking banta sa kanilang tribo. Bigla naman dumating si Aemon na may dalang masamang balita, may ilang sundalo ang sinalakay ng isang karibal na tribo. Lumalabas na ang kalaban tribo ay puro mga lalaki, at pinamumunuan ito ng isang malupit na lalaki na nagngangalang Johnny. Para ipakita kung gaano siya kalupit, ginagamit pa niya ang sarili niyang mga tauhan sa mga labanan hanggang sa mapatay ang mga ito. Kapag nagkamali o nagatubili sila, agad sila nitong tatapusin. Nang gabing iyon, may isang pangit na alipin ang nakatakas sa pagkakakulong. Pumunta siya sa balon at inilabas ang gamot, at inilagay ito sa balon. Sa kabilang banda, kinausap ng propesor si Songjin, at sinabi niyang kinabukasan ay sasama sila sa hukbo ng Reyna palabas ng nayon, at iyon na ang magiging pagkakataon nila upang makatakas. Kinabukasan, sumama si Songjin sa hukbo ng Reyna. Noong una, maayos naman ang lahat, subalit nang makarating sila sa isang mabundok na lugar, biglang bumagsak mula sa tuktok ng bundok ang napakaraming palaso. Maraming sundalo ang napatay at ang iba naman ay napilitang umatras, habang ang Reyna naman ay nahiwalay sa kanyang hukbo. Buti na lamang at naroon si Songjin upang protektahan siya. Sa huli, nakatakas silang dalawa at nagtago sa isang kuweba. Doon, gusto ng Reyna na bumalik sa kanyang hukbo, subalit agad siyang pinigilan ni Songjin dahil malubha na ang kanyang mga sugat mula sa pag-atake. Habang nagpapahinga ang dalawa, ikinwento ng Reyna ang kasaysayan ng tribo ni Johnny. Dati daw ay normal lamang ang mga miyembro nito, subalit kalaunan naging marahas at malupit sila. Ikinwento rin ng Reyna ang kanyang sariling buhay bilang pinuno. Sinabi niyang hindi niya nararamdamang karapat-dapat siya sa trono, dahil minana lamang niya ito mula sa kanyang ina na pumanaw na. Sinubukan siyang pakalmayan ni Songjin. Sinabi niyang mahusay at malakas siya bilang Reyna, at kaya nitong mamuno sa sarili nitong paraan. Inamin din ng binata na dati siyang manyakol at niloloko niya ang mga babae, subalit ngayon dahil sa pagiging alipin niya, naranasan na rin niya ang hirap at sakit ng ganitong buhay. Dahil sa kanilang pag-uusap, ang dating mailap na Reyna ay nadali ng mahilig na manyakol. Kinabukasan, bumalik silang dalawa sa nayon. Pagdating nila nakita nilang magulo na ang lahat, maraming babae ang nagkasakit dahil sa nakakalason na tubig sa balon. Bukod pa rito, dumating ang balitang maraming sundalo ang namatay sa labanan. Dahil dito, gumawa ang Reyna ng isang malaking desisyon, ipinahayag niya na palalayain ang lahat ng lalaking alipin basta't handa silang sumali sa digmaan laban sa hukbo ni Johnny. At kapag sumali sila, bibigyan sila ng pantay na karapatan kasama ng mga babae, subalit may ilang miyembro ng tribo ang tumutol. Ayaw nilang tratuhin ang mga lalaki bilang kapantay nila. Subalit nanindigan ng Reyna. Ang tanging gusto niya ay mailigtas ang kanilang tribo mula sa tuluyang pagkaubos at magkaroon sila ng pag-asa para sa hinaharap. Bigla namang lumitaw si Jiang at nagulat siya nang makita niyang naroon pa rin si Songjin, dahil akala niya ay nakatakas na ito ayon sa plano nila. Nang marinig ito ng Reyna, labis siyang nagalit kay Songjin. Sinabi niyang ayaw na niyang makita ang kanilang mga mukha,
at binalaan niya ang binata na papatayin siya kapag muli itong nagpakita sa harap niya. Mula sa pagiging posibleng bayani, biglang naging target ulit ang binata. Habang naglalakbay sila, inamin ng propesor na siya mismo ang nagsabi sa Reyna tungkol sa plano nilang pagtakas. Ginawa niya iyon para mapalayas sila sa nayon sa halip na tuluyang hatulan ng kamatayan. Subalit ang binata ay nahulog na ang loob sa Reyna, kaya labis siyang naguluhan nang malaman niyang makikipagdigma ang tribo ng Reyna laban sa hukbo ni Johnny. Nang makita nilang papalapit na ang hukbo ni Johnny sa nayon ng Reyna, agad na hiniling ni Songjin sa propesor na bumalik sila at tulungan ang Reyna. Subalit mariing tumanggi ang propesor. Ayon sa kanya, ang pakikialam sa digmaan ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Subalit matigas ang loob ng binata at gusto pa rin niyang bumalik para tulungan ang Reyna. Sa huli, nagtalo silang dalawa at iniwan ng propesor si Songjin upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa kabilang banda, sinalakay ni Johnny ang nayon. Sinubukan lumaban ng mga babae at ng mga alipin kaya lalong nagkagulo ang sitwasyon. Ang isang pangit na alipin ay isang espiya pala mula sa tribo ni Johnny, kaya sinubukan siyang pabagsakin ni Jiang, subalit natalo ito at bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Eamon na ipagtanggol ang kanyang nayon, buong tapang niyang nilabanan ang mga tauhan ni Johnny hanggang sa huli, subalit napakarami ng kanyang kalaban. Sa huli, hindi na niya kinaya ang dami ng mga umaatake. Nang tuluyang napasa kamay ni Johnny ang buong nayon, pumasok si Johnny sa palasyo ng Reyna, kung saan naroon si Lin at agad niyang hinarap si Johnny, at sinubukan ang kanyang pang-aakit. Subalit wala itong epekto kay Johnny at natalo. Habang nagdiriwang si Johnny, mula sa labas ng nayon, may isang misteryosong bayani na biglang lumitaw, buong tapang na dumating si Songjin sakay ng isang puting kabayo. Nagulat at nalito ang Reyna. Hindi niya maintindihan kung bakit bumalik si Songjin dahil pinalayas na niya ito. Sa halip na umatras, buong kumpiyansang sinabi ng binata na bumalik siya dahil gusto niyang patunayan ang pagmamahal niya sa Reyna. Gusto rin niyang ipakita sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Dahil sa kanyang mga sinabi ay kinilig ang mga babae sa paligid. Hindi na nag-aksaya ng oras, hinamon niya si Johnny sa isang one-on-one na laban. Kahit wala siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban, determinado siyang lumaban para sa babaeng mahal niya. Sa kabila ng mga tinamong sugat, hindi pa rin sumuko ang binata, at sa gitna ng laban, nakaisip siya ng isang tusong paraan para makalamang. Sinamantala ni Songjin ang pagkakataon, agad siyang bumangon at mabilis na gumanti kay Johnny, at sa unang pagkakataon, ang dating manyakol at manlolokong binata ay tunay na nakipaglaban ng buong tapang. Lumipas ang ilang panahon at nagsimulang bumalik sa normal ang sitwasyon sa nayon. Ang espiya na pangit ay bumalik sa pagiging alipin, at higit sa lahat, ang Reyna ay 6 na buwan na palang buntis. Subalit hindi pa natatapos ang tradisyon ng tribo, magkakaroon ng panibagong seremonya at ang magiging biktima ay walang iba kundi si Songjin mismo. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.